Meron ako eh. Wala daw, di ko alam kung nagaan. Kasi pasok pa ito sa reality. Yan, di ba eh, lumiyan. Ayun o. Wala na nakakabili yun. Kaya yung iba nito, doon na naka-presto yan sa ano. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Sino. Malamang bibili mo ng ticket. Malamang may tatay. Ayoko yung kayo. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang lumabas mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paano itinakas si Moises ang ahas doon sa ilan, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na naman ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maapagsahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa mga kabitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Inuulit na namin ang Panginoon. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Araw ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan muna natin ang ating mahal na Senyor. Taon-taon, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Taon-taon, tayo ay nagtatrastasyon o nagpuposisyon. Taon-taon, hinahanapin natin ang Nazareno pabalik sa kanyang dambana dito sa Quiapo. Taon-taon, sumasadya at ang lubid ay hinihilay. Upang bibig natin ang kanya-kanya natin mga intensyon at panalangin ng ating samo sa Diyos, sana dinggin. Ganito ang deboto tuwing ika-9 ng Enero. Tanungin mo yung katabi ko, andito ka ba taon-taon? Sino ang nandito taon-taon pumalakpak? Kung wala ka dito taon-taon at nandito ka ngayon sa pagkakito ng iyong taon-taon.
Osorio, hindi malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kung bakit ka nandito, gawa ng Diyos. Hindi mo gawa. Pero kung gawa mo na, bakit ka makikipagsusikan? Bakit ka pipila ng mahaba? Kung bakit ka nandito, ay dahil gawa ng Diyos. Kaya hindi lang kailangan malilimutan. Sa isang ang bilang natin. Taon to. Tuwing ikalwebe ng Enero. Pero ang totoo, hindi lang tuwing pista ng Nazareno ganito tayo. Dahil naboto ng buong Jesus Nazareno, araw-araw ginagawa ang lahat ng ito. Hindi posisyon o prastasyon ang tinatawag araw-araw, kundi ang pag-araw-araw na hamon ng buhay. Hindi lubid ang hinihila, kundi ang mga dalangin sa buhay. Yung parang kinakaladkad mo ang sarili mo araw-araw. At hindi andas ang sinasalya, kundi ang mga mabibigat, kasama na ang mga pabigat sa buhay. At hindi lang sa kiyako ang tungo, kundi ang palapit kay Kristo. Ganito ang isang tunay na devoto, hindi lang nagdiriwang ng pista, kundi isinasabuhay araw-araw ang pista. Kaya nga, ang ating mga pagbasa sa araw nito ay tumutukoy sa isang katangian ng tunay na devoto. Sabihin niyo nga po, tunay na devoto. Ikaw ba yun? Sa ating unang pagbasa, lahat ng mga Israelita na inip sa pasikot-sikot na paglalakbay sa disyerto. At sila'y nagreklamo. Ang kanilang reklamo, hirap na kami. Pagod na kami. Para kaming pinapatay. At ang kanilang reklamo, nagugutom kami. Nagugutom kami at walang makain. Alam nyo, sa totoo lang, hindi totoong walang makain ang mga Israelita. Meron. Binibigyan sila ni Moises ng mana araw-araw. Yun lang, nagsasawa na sila. Hindi ba? Kung araw-araw kumakain ka ng tinapay, hindi ka ba magre-reklamo? Kung araw-araw ikaw ay nahihirapan, hindi ka ba dadaging? Kung araw-araw ikaw ay parang pinapatay, hindi ka ba magagalit? Ganyan ang mga Israelita. Akala nila sila'y pinapahirapan. Pakiramdam nila sila'y pinapatay dahil pasikot-sikot ang kanilang ginagawa sa disyerto. Pero hindi ganyan ang isang tunay na deboto. Dahil ang deboto ng Poong Jesus Nazareno, hindi mareklamo. Tanong mo na sa tabi mo, mareklamo ka ba? Nagre-reklamo ka ba na masikip? Nagre-reklamo ka ba na mabaho? Nagre-reklamo ka ba na mainit? Nagre-reklamo ka ba na mainit? Ang tunay na deboto ng Nazareno, hindi nagre-reklamo. Alam mo mainit sa Quiapo. Alam mo mabaho sa Quiapo. Alam mo masikip sa Quiapo. Pero dahil ikaw ay deboto,
hindi ka nagre-reklamo. Ganyan din sa buhay. Ang tunay na deboto, hindi nagre-reklamo kapag nahihirapan. Hindi nagre-reklamo kapag nasasaktan. Hindi nagre-reklamo kapag pakiramdam nila sila'y namamatay. Dahil ang tunay na deboto, ang kanilang paglaban sa hirap